para medyo may challenge. So, 2x cubed minus x squared minus 4x plus 4 divided by x squared minus 2x plus 1. So, hindi na siya binomial, yung ating divisor. It's also a trinomial. Okay? So, check muna natin yung kanilang exponent kung nasa descending order ba sila. Tama naman. So, pwede nating isulat dito. So, x squared minus 2x plus 1. Ayan. So, ganyan na. So, ano yung gagawin natin? First ay, kukunin natin yung first term ng ating divisor, which is si x squared, and then we are going to divide it to 2x cubed. Okay? So, 2x cubed, i-divide natin dito. Ano ba yan? So, magiging 2x. And then 2x, yung 2x na yan, isusulat natin dito sa taas. So, then, yung 2x na yan, i-multiply natin siya to the whole divisor. Okay, so medyo mahaba siya. So, 2x multiplied by x squared minus 2x plus 1. Okay, so 2x cubed minus 4x squared plus 2x. So, ito yung susulat natin dito. 2x squared minus 4x squared plus 2x. Okay? Sobrahin natin to. So, subtract na natin sila. Nope. So, ito, bantayan nyo yung ganito ha. Lagi nyo yung isulat sa ganyan. So, sinasabi niya, negative x squared minus negative 4x squared. Tandaan nyo, pag may dalawang negative sign or minus sign na magkatabi, pwede na yung maging plus. So, sinasabi niya, negative x squared plus positive 4x squared. Siya ay magiging positive 3x. 3x squared. Okay? Same rin dito. Negative 4x daw minus 2x. So, pag ganyan sila, may nakatagong plus sign yan dyan. So, ibig sabihin negative 4x plus negative 2x, magiging negative 6x. Okay? And then, bring down our number 4. So, that is our new dividend. So, ang gagawin natin ulit ay we will get the first term of our divisor, which is x squared, and we will divide it to the first term of our new dividend, which will be 3x squared. So, yung 3 na yan, i-multiply natin sa whole divisor, which is x squared minus 2x plus 1. So, magiging 3x squared. So, 3 dito, isusulat pala natin dito sa taas. Minus 6x plus 3. Tama ba? X plus 6x plus 3. Tama. Okay? So, sulat natin dito. 3x squared minus 6x plus 3. So, wala na to. So, sinasabi niya dito, negative 6x minus 6x. So, 0 na yan siya. So, wala na yan. So, si 4 na lang. Positive 4 minus positive 3, that is 1. So, may remainder tayo. Kanina, wala tayong remainder. So, paano yung magiging sagot natin? Kung kanina, yung sagot natin is the quotient, yung dito sa taas. Dito naman yung gagawin natin is, do you remember sa fraction, kapag whenever you want to turn an improper fraction, an improper fraction to a mixed fraction. Alala nyo ba yun? For example lang 5 over 3. So, ang ginagawa ko dyan is 5. Gagawin nating dividend and divisor yung 3. So, 1, 3 minus 2. So, yung 2 ilalagay natin sa taas, yung 3 dito sa baba. Same thing dito. Same applies here. Ganyan. Yung divisor natin, remainder natin, ilalagay natin, we will make it as the numerator, habang yung ating divisor ay yung denominator. Okay? So, try natin gawin.
Sundan natin yung pattern na to. Again, yung ating remainder yung magiging numerator habang ang ating divisor ang magiging denominator. At ito naman yung number sa gilid, yung whole number sa gilid nila. So, therefore, the quotient is 2x plus 3 2x plus 3, parang ganun lang yung ano niya, pero dapat yung operation niya is either, dapat may operation siya. Yan yung nakalimutan ko, may plus. Okay? Plus 1 over x squared minus 2x plus 1. So, depends lang yan kung positive ba to or negative. Pero positive naman siya, kaya okay lang. Okay? So, ganyan. Ganito, c cubed minus 64 divided by c minus 4. So, baka akalain nyo, ay, okay na yan. Hindi. Dapat talaga, meron tayong, aabot siya sa isang exponent. Bawal siyang, yung exponent niya 3, tapos wala nang iba. So, may missing siya na exponents. Okay? So, paano ang gagawin natin ulit dyan? So, ano lang natin siya, like, gagawin lang natin 0 yung coefficient nila. So, ang missing niya ay yung exponent na 2 at 1. Kasi, pwede siya kapag c minus 64. Pwede yon. Pero, above that, kunyari, c squared minus 64, lalagyan mo rin siya ng kasunod niya, which is c raised to 1, or c lang. Diba? So, ganito rin yung gagawin natin. So, pag ganyan, kapag nakita nyo na merong variable na more than 1 yung kanyang exponent at siya lang nag-iisa dyan sa dividend mo or sa divisor mo, ibig sabihin may nawawala pa siyang mga terms. So, para ma-satisfy natin yung nawawalang terms, ang gagawin lang natin is, gawin lang natin coefficient niya ay 0. Yan, ganyan lang. Okay? Ganyan lang. So, divided by c minus 4. So, ngayon na na-check na natin siya, gawin na natin. Sagutan na natin. C minus 4. Masyadong man. C cubed plus OC squared plus OC minus 64. Okay, so ano nga ba yung lagi natin ginagawa? Kunin natin yung first term ng ating divisor, which is C. And we will then divide this to this. Yung first term ng ating dividend. So, may invisible 1 yan siya. So, 3 minus 1 magiging c squared. C squared, sisulat natin dito. Multiply natin to si c squared sa buong divisor natin. C minus 4 magiging c cubed minus 4c squared. Okay? So, sulat natin dito, c cubed minus 4c squared. Tanggalin natin yan. And then, ito naman, si 0 minus 4, magiging positive yan siya. So, positive na siya. Positive 4c squared. No, always double check, okay? And then, lower down OC, which kunin lang natin ulit yung first term ng divisor natin, which is c, and we will divide it to the first term of our new dividend, which is 4c squared. 4c squared, c. Magiging 4c kasi nga, invisible 1 minus 2 minus invisible 1. Yan. Diba? So, yung 4c natin, isulat natin dito. And then, multiply natin yung 4c sa ating buong divisor. So, 4c squared minus 16c. Pagkatapos niyan, susulat natin ulit. We have 4c squared minus 16c. Tanggal to. So, ulit. 0 minus negative 16, magiging positive 16c. And then, lower down, 64. Again, get the first term of the divisor and then divide it to the first term of our new dividend, which is, yung dividend natin is 16c minus 64. And yung first term niya is 16c. So, 16.
So, yung 16 natin, i-add lang natin siya sa taas. And then, we will multiply 16 to the whole divisor. Which is, magiging 16c minus 16 times 4. Ah, 64. So, negative 64. So, 16c minus 64. So, paano yan? So, negative 64 minus negative 64. Magiging positive yan. So, basically, ang sinasabi niya, negative 64 plus positive 64, magiging 0. Okay? So, ano yung sagot natin? Therefore, the quotient is c squared plus 4c plus 16. So, ano yung pinagkaiba nito? Tandaan nyo lang na if ever man na binigay sa inyong dividend or divisor, katulad ng example natin na equation na to, na c cubed minus 64, bawal ganyan. Tanggap yan pag c minus 64. Pwede yan. Pero kapag more than 1 yung exponent ng variable at nag-iisa lang siya, ibig sabihin may nawawala pa. Okay? So, for example, ayan. May nawawala pa rin. Nawawala si x squared, x cubed, x squared, and x. So, ang gagawin natin dyan, gagawin lang natin 0 yung coefficient nila. Okay? Ganyan.